Hello guys! Welcome sa ating YouTube videos. Ngayong araw, gagawa tayo ng isang pag-aaral tungkol sa paggamit ng Excel, lalong-lalo na sa cell reference. Ipapakita natin kung ano ba yung cell reference, tuturo natin kung ano ba yung cell reference, ano yung three types ng cell reference, at kung paano ito gamitin. So, let's go! Punta na tayo sa Excel. Para pare-parehas tayo mag-Excel. Yan. So, una, ano nga ba talaga itong cell reference sa mga gumagamit na ng Excel? Ang cell reference or sa mga hindi pa nakakaalam, ang cell reference po ay para siyang address sa individual cells sa isang Excel spreadsheet. Ito yung makakatulong sa iyo kung ano ba yung gagamitin mong cell na gagamitin mo sa formula at sa calculations. Tapos, meron tayong ganung type ng cell reference. Una, ito yung absolute reference, relative reference, and mixed reference. So, absolute reference, ito siya. Mamaya isa-isahin natin. Relative, and then yung mixed. Yung i-demonstrate natin mamaya, pero ang bibigyan ko lang kayo ng brief overview na kung ano ba itong absolute and relative and mixed reference. The absolute reference po, ito yung denoted by, ito yung pag nakakakita kayo ng Excel file na merong dollar sign sa reference cell, meron siyang dollar sign symbol sa isang reference. Naka-fix siya at saka kapag kinopy mo yung formula sa other cells, na mag-i-stay lang siya doon. The other one is relative reference. Ito yung automatically na kapag kinopy mo yung formula sa ibang location, sa ibang cells, mag-a-adjust siya based on kung saan yung formula mo. Kumbaga, ito yung default type niya sa Excel. The other one is, yung last part, ito yung medyo advanced siya, pero ginagamit pa rin siya sa Excel file, which is yung mixed reference. Ito yung papayagan kayong ilock nyo yung either yung row or yung column para habang ina-adjust nyo yung iba. So, pwede nyo gamitin yung dollar sign sa symbol for this purpose. So, tara, pakita natin ngayon kung ano ba itong relative reference, yung pinaka basic niya. Ang relative reference, meron tayong sample data dito ng revenue tas expenses. Then, gusto natin kunin yung income. So, ang formula kasi ng net income is revenue minus expenses. Ayan. Enter lang natin. Then, i-copy natin siya sa baba hanggang December kasi ito yung data natin gusto makita. Kung mapapansin nyo, lahat ng calculations na ginawa niya, ito natin formula. Minus niya yung C4, ayan yung reference, tapos D4. Ngayon, nung kinopy mo yung formula, lumipat siya sa C5 and D5. Yung kinopy mo ulit yung formula hanggang 15, row 15, lumipat siya sa C15 hanggang minus D15. So, ito yung relative references mo. Ibig sabihin, kapag kinopy mo yung formula, yung nag-perform ka ng calculations, kapag kinopy mo, gagalaw siya based sa kung ano yung row or anong column yung pinaglipasan mo. Bibigyan ko kayo ng ibang tip kung paano mag-calculate ng mas mabilis. Yung isang type ka na lang, tapos isang type ka na lang ng formula para hindi ka na mag-copy-paste. So, i-highlight nyo lang yung column or yung row na gusto nyo, then pindutin nyo yung formula, bawa C4, T4 minus D4, then i-hold nyo yung control, tapos press enter. Kung mapapansin nyo yan, lahat ng kung ano yung row na hin-highlight nyo, tapos pinindot mo yung control enter, lahat ng hin-highlight mo magkakaroon ng formula. Ayan. Pakita natin yung result. So, 25. Ito, ibig sabihin, mas mataas yung expenses mo kaysa sa kinita mo. Ganun din sa iba. So, yun. So, yun yung relative reference. Kumbaga, yan yung pinaka-default value niya pag gumagamit tayo ng Excel. The next is absolute reference. Ito na. Ano ba itong absolute reference na to? So, meron tayong example dito na monthly data na merong sales, tapos tax on sales. Ngayon, ang gusto nating makita is makuha yung tax nitong sales natin. So, paano natin gagawin yun?
So, yung pinaka-basics na gagawin natin is 9 sales times the tax, which is 12, is 12%. Ito yung formula niya. Ayan yung value niya. Ngayon, pag ika-copy natin siya hanggang baba, subukan natin i-copy para makita nyo yung differences kung ano yung nangyayari. Ayan pa. So, kung mapapansin nyo, ito, yung next column is yung 64 times 12. Kasi ang gusto nating makita yung 12% nitong mga sales. Yung napapansin nyo, nagkakaroon siya ng error. Bakit siya nagkakaroon ng error? Ngayon, tingnan natin yung formula. Para po makita yung formula, punta tayo dito sa formulas and then yung formula auditing, show formulas, or control, may shortcut key dyan. And, kung mapapansin nyo, si C3, tama yung una. Ngayon, nung nilipat mo siya sa C7, bumaba din yung 4. Bumaba siya sa C4, which is, ang gusto mo is, dito lang sa C3. Tapos, ganun din sa C8, lumipat siya sa C5. Sa C9, lumipat siya sa C6, which is, ang gusto mo is C3 lang. Ngayon, dito na papasok yung absolute reference natin. Purahin muna natin. Ngayon, paano ba lalabas yun, yung absolute reference? Ngayon, ang gagawin mo lang, halimbawa, C6 times C3, gusto mo lang kasi itong C3 lang yung ita-times base dito sa mga sales. So, ang gagawin mo lang, pindutin mo lang yung F4, may makikita ka na dalawang dollar sign. Ibig sabihin, nakalock na siya dyan sa row at column. Kahit anong gawin mo, hindi na siya gagalaw. Kapag pinindot mo yung enter, tapos kinopy mo hanggang baba, kung mapapansin nyo, nagta-times na siya lahat kay C3. Unlike kanina, na wala tayong dollar sign, yung kinopy mo, bumababa siya dito. Ngayon, check natin yung formula. C9 times C3, C9. Ngayon, pag gusto mo makita yung mismong value, pinutin mo lang ulit yung show formulas. Ito na yung tax niya na 12% sa mga sales. Okay? So, pag gusto nyo yung absolute reference, naka-fix lang siya kung saan mo siya gustong i-calculate. Hindi naman siya, masusundan nyo naman kasi C3, naka-fix siya. Unlike sa relative kanina na gumagalaw, kapag binaba mo, gagalaw din yung text, which is ayaw natin mangyari yon kasi gusto lang natin time siya dito. Ngayon, ang last part, ito yung medyo advanced na, is yung mix reference. Ano ba itong mix reference? Suppose meron tayong table na nasa column C at saka row 7. Ang gusto natin, i-times itong 5, 6, 7, 8, 9 sa 11. So, paano natin gagawin yon? Pwede natin siyang i-times ng 5 times 11 kasi gusto natin hindi gagalaw yung 11. So, pinutin na natin F4. Copy, and then paste. So, kung mapapansin mo, tama naman siya. 6, 7, 6 times 11, 66, 7 times 11, 77, 8 times 11, 88, 9 times 11, 99. So, tama naman siya. Ngayon, ang problema, gusto nating, pag kinopy natin yung formula natin dito, gusto natin lahat magka-time siya, di ba? Para madali lang. Ngayon, copy natin, paste. Kung papansin nyo, ang 5 times 12 ay 605. Ibig sabihin dito, may mali tayo sa formula dito. So, hindi niya nakukuha yung tamang sagot. Bakit ganun? Bakit mataas? Bakit marami? Bakit marami? Tingnan mo, 665 times 13, ilan lang yan? Ito, dapat 60 lang to. Bakit by 5? Ito, dapat ilan lang yan? So, may mali sa formula natin. Ngayon, inspect muna natin yung formula. So, formulas, bakit ganun? Kung mapapansin natin dito, C times itong una, ang gusto kasi natin lang, dito lang siya magta-times. Ngayon, nung nilipat natin, ang nangyari, nung nilipat natin siya sa E, lumipat din yung D. Ayan, C. Kanina, nandito ka sa letter D. Dito ka nag-paste ng formula. Nung nilipat mo yung formula mo, lumipat siya ngayon sa letter D. Ibig sabihin, ang nakuha niya na yung result na ng 5
ng 5 times 11 na 55 tapos tinimes niya sa 11 kaya naging gano'n. Ang yun yung nangyari. Tapos nung nilipat mo siya sa F, nung nilipat mo siya sa F, ang nakuha naman niya is yung letter D. So, dapat naka-fix lang siya sa letter C. Ngayon, paano natin gagawin yun? Gusto natin ito lang, naka-fix lang siya sa letter C. Pwede natin gamitin yung mixed reference na dollar sign. Burahin muna natin to para hindi tayo malito. Ito. Ay. Yan. So, ngayon, para mangyari yun, okay muna natin lahat. So, yung C8, meron kasing, pwede mo kasi siyang pinutin yung F4, which is yung fix lock. Ibig sabihin, nakalock lang siya. Yan lang yung gagamitin niya. Kahit i-copy mo yung formula. Ngayon, ang gusto natin, i-lock lang natin yung column. Pag pinindot pa natin yung isang F4, ito yung tinatawag na row lock. Ibig sabihin, sa row lang siya gagalaw. Kapag kinapi mo to sa baba, ang kukunin niya lang is yung row 5, yung row 8. Paano yun? Halimbawa, copy natin to. Kahit anong baba mo dyan, row 8 lang yan. Yan. Ngayon, pag nilipat mo naman siya dito, sa column E, ang gagalaw naman niya yung D8. So, ito yung ayaw natin mangyari. Ang gusto natin kasi, kapag kinapi mo siya dito, naka-letter C lang siya. So, paano yon? Pindutin ulit natin yung, ng isa pa yung F4. Mapapansin mo, lumipat na yung dollar sign kay letter C kasi kanina nasa gitna siya ng dalawa. Ngayon, pag kinapi mo siya, mapapansin mo, gumagalaw na siya, nagiging dynamic. Nagiging dynamic na siya kay letter C. Kahit igalaw mo siya dito, lipat natin. Ayun, kay C8 pa rin. C9, C10, C11, C12. Kasi naka-fix na siya kay letter, kay column C. Ngayon, ang formula natin kanina, wala siyang dollar sign. Ngayon, gamitin natin itong 11. So, copy natin, paste, and then, lagyan natin yung formula. Tapos, i-copy ulit natin, i-paste ulit natin dito sa 15. Ayan. Solve na yung isa nating problema na naka-reference siya kay C. Ngayon, ang problema naman, the next problem is itong 11. Dapat kapag nilipat mo naman tong formula dito, dapat itong 12 yung makakapture niya. So, paano naman yon? Okay, scan ulit natin yung formula. Kasi, ang formula natin dito kanina is si D7 nakalock. Ngayon, ang gusto natin is kapag nilipat mo yung formula, makukuha mo yung number 12. So, paano yon? Ayun muna natin to. Sa D7, pag pinindot mo pa siya ng isa, at naka-row lock na siya. Kasi kanina, pag pinindot mo ulit yan column lock. Pag pinindot mo, yung default. Kaya pag pinindot mo ulit ng isa, yan yung absolute lock. Yung isa pang pindot sa F4, yan yung row lock, which is, yan yung kailangan natin para pag halimbawa, ginalaw mo siya, nilipat natin siya dito. Ang makukuha niya is yung 12. Pero, tapos pag nilipat ulit natin sa 13, sa 14, sa 15, gumagalaw lang siya dito sa 14. Sa row, hindi sa column. Kahit ibaba mo siya, kumbaga kasi ito yung opposite niya. Opposite siya ng row at saka ng column. So, tingnan natin kung tama yung formula natin. 5 times 12 is 60. 6 times 12 is 72. Yeah. 12, 12, 12, 12. Yan. Yan. Ito na yung formula natin sa mixed reference. Ito yung combination ng row lock at saka column lock. Or if meron pa kayong other computation, pwede kayong magbawa. Ito yung i-times pa dito ng times 2. Pwede nyo siyang i-times ng times 2. Tapos i-fix nyo lang. Yan. Tapos yung formula niya. So, 55 times 2, 110. Pag ginawa mo siyang 3, magbabago yan, syempre. 2, and 5, 4, 5, so, yun. Yun yung function niya. Galing na natin to.
So, yun. Meron tayong, for recap tayo. Relative reference, absolute reference, and mixed reference. So, sa recap natin, guys, etong tatlong to, kapag gagawa kayo ng calculations, magagamit nyo siya kapag medyo complex yung inyong, nakafix yung gusto nyong i-calculate or kung ano yung gusto nyong i-automate na formulas. So, meron tayong absolute, meron tayong reference na default, and meron tayong mixed reference na combination ng row lock at column lock. Ngayon, congratulations dahil nandito pa kayo sa video na to. Sana may natutunan kayo. At saka huwag niyong kakalimutang i-practice yung these concepts and experiments para ma-solidify niyo yung knowledge niyo sa pag-understanding ng cell references. Ngayon, if you found this video helpful, please give it a thumbs up. Subscribe to our channel for more Excel tutorials and videos. And also feel free to leave your questions, comments, and suggestions below para malaman natin para malaman ko kung ano pa yung gusto nyong malaman tungkol sa Excel or kung saan pa man sa Excel. So, yun. Stay safe, guys. Maraming salamat.